everything to God in prayer, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Hallelujah. Mayroon tayong kaibigan, sabi nga ng awit na ito, na sabi pa nga ng ating Panginoon na kaya niyang pagbahaginan ng kanyang mga sikreto. Amen. Tinuring tayong kaibigan ng ating Panginoon. Dati ay servant, dati ay hindi kaibigan ng Panginoon, dati ay kaaway dahilan naalipin tayo ng sanlibutan na ito. Pero nang tayo tawagin ng ating Panginoon, inangat tayo ng Panginoon, ng inangat mga mahal na kapatid, hanggang sa dinala tayo sa isang kalagayan na kung saan tayo ay maging nobya ng ating Panginoon at maging asawa. Amen. At salamat sa Panginoon sa bagay na ito. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan natin Panginoon? Amen. Hallelujah. What a friend we have in Jesus. Amen. Salamat Panginoon. At tayo po ay manalangin minsan pa mga mahal na kapatid. Hallelujah. Pupurihin ka aming Diyos, aming Ama, o Panginoong Jesucristo. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa isang pribilehiyo muli na ikaw ay aming purihin, pasalamatan sa araw na ito. Ikaw ay dakilain namin, Panginoon. At salamat sa mga awitin na nagbibigay sa amin ng paalala, Panginoon, na ikaw ay aming kaibigan. At marami ding mga awitin na papakilala na kami ay yung bride, Panginoon. Kami ay yung tunuturing na asawa, Panginoon. Hallelujah. Na handa mong katagpuin, handa mong ibigay ang lahat ng nasa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, masumpungan ang bawat isa, Panginoon, ang iyong iglesia sa uling mga araw na ito na hindi nagkukulang. At ngayon, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito na aming pangangailangan, hallelujah, o Diyos, ikaw po ay nagpo-provide sa bawat isa amin. Kaya Panginoon Diyos, sa oras na ito, kami po minsan pa ay lumalapit sa iyo. Nakita mo ang aming kalagayan, ang aming mga puso, Panginoon. Kung meron ka nasumpungan, mga bagay na hindi tama, kami, Panginoon, ay nagpapakumaba na humingi ng tawad sa iyo. Humingi ng paumanhin, Panginoon, kasama ng aking mga kapatid, na yung tingnan ng aming mga puso. Kung meron karmihan, linisin mo, Panginoon. Kung meron pag-aalinlangan, bigyan mo ng iyong salita, nang sa gayon magkaroon ng lubos na pananampalataya. Sabi mo nga, Panginoon, kung kami lamang ay magkakaroon ng pananampalataya na gaya ng butil ng mustasa, Panginoon. Hallelujah. At kung ito'y tutubo, gaano ito kahalaga sa iyong paningin, Panginoon, na kaya nitong palipatin ang bundok kung ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, kami po minsan pa ay lumalapit sa iyo. Natulungan kami na magawa ang iyong kalooban sa araw na ito. At magiman ang iyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi ng munting mong mga salita, Panginoon. Munting salita na iyong pinahayag sa iyong lingkod. Ikaw po nawa ang mag-expound. Nang sa gayon, pagputol-putulin mo po muli, Panginoon, sa aming kalagitnaan at ibigay anumang bahagi na meron o pangangailangan ang bawat isa. Nang sa gayon, masatisfy po ang bawat isa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, hallelujah, ang munting paksa na ito na naihanda, Lord, ikaw po nawa ang siyang magpala. Ikaw po ang siyang umabot, Panginoon, ng puso na mayroong desire na pagpalain sa araw na ito. Kaya Panginoon, patuloy ka po naming tinataas, patuloy ka po naming pinapasalamatan. O Panginoon, amin lamang itong pinagkakatiwala sa iyo. We commit them in your hands, Panginoon, at hinihiling namin ang lahat ng ito sa mo, sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon. Amen. At napakaaga, mga kapatid. Amen. So, mayroon pa siguro tayong hangover nung nakaraang linggo. Kaya siguro binigay sa akin na maaga ng ating kapatid para hindi mag-overtime, mga kapatid. Pero ang lahat ng mga bagay na ito ay sabi nga ng ating kapatid, Brother Billy, na uling mga talata na kanyang binasa nung nakaraang linggo, ay all things work together for good, mga mahal na kapatid. Amen? Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon.
Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, hindi pagkaabala ay nais ko po kayong anyahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa John chapter 14, from verse 15 to 21. So mababasa po natin dito, John chapter 14, verse 15 to 21. So sabi rito, mga kapatid, if ye love me, keep my commandments. Verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter. So pinapakita ng ating Panginoon na siya yung comforter sa panahon na yon, at kung siya ay aalis, siya ay mabibigay at magsusugo muli ng another comforter, that He may abide with you forever. Amen. So ito pala, mga kapatid, kapag ka isinugo, ibinigay na ng Panginoon, pwede bang pakinan konti, Bar Edison? Adjust mo konti. That He may abide with you forever. Kapag ka ito'y binigay, ito ay hindi na tayo iiwan magpakailanman. Amen. Amen ba, mga kapatid? Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. So hindi daw ito tatanggapin ng sanlibutan. Because it sees Him not, neither knoweth Him, but ye know Him. Amen. For He dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. He that has my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Can we say amen? Amen. Ating palakpakan natin Panginoon. Can we say amen? Amen sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Kayo po ay malayang makakaupo, mga kapatid, sa umagang ito. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. At naman lahat nawa, mga kapatid, na nasa dakong ito ay mainam yung kalagayan natin. So, salamat sa Panginoon. Salamat, Brad. So, sa umagang ito, mga mahal na kapatid, salamat sa Panginoon. Huling Sunday ng January ay tayo muli ay nagkatipon at patuloy po natin siyang dakilain sa ating mga buhay. Patuloy natin siyang pasalamatan at itaas, mga kapatid. At lalong-lalo na, kagaya po ng ating binasa, ay mahalin po natin ang ating Panginoon. Amen? Mahal po ba natin ang ating Panginoon, mga kapatid? Amen. So, sa lahat ng umiibig sa Panginoon, pwede bang pumalakpak sa umagang ito? Amen. So, salamat. Amen. So, sa umagang ito, mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang paksa na marahil malimit na rin naman natin itong nababasa, malimit na rin natin itong napakinggan, at halos ang ilan ay paborito po ang talatang ito na kung saan ay pinapatungkulan ng Panginoon ang isang bagay na pinapakita rito, mga kapatid, na isang role ng ating Panginoon na kanyang ginampanan at patuloy na ginagampanan sa ating mga buhay, na ito nga po, mga kapatid, ay mayroong kinalaman sa comforter. So kaya ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ang ating title sa umagang ito sa mga nagno-note, at nawa lahat ay nagno-note sa lahat ng pagkakataon na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, ang aking title, mga kapatid, ay The Comforter's Place. So, kung nyo makikita ang ating title, The Comforter's Place,
So, yan po yung pinili ko, hindi ko ginamit yung role. Dahilan yung yung place, mga kapatid, ay double meaning, yung nais na ipakita nito sa atin. Yung place ay isang lugar na literal, at yung isang uri ng place na ito, mga kapatid, ay kung ano yung kalagayan nito sa buhay ng isang tao. Kaya double meaning po yan, mga mahal na kapatid. Kasi kung role lang ay magiging specific lang doon. Kaya yung place na ito, mga kapatid, ay nawa makita natin kung saan ito at maranasan din natin kung ano yung role din nito sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya kung ating muling babasahin po, mga kapatid, sabi rito, if ye love me, kung mahal daw natin, kung iniibig natin ang ating Panginoon, ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. So yan po ay nagpapakita bago niya sinabi na idudugtong ng Panginoon, kasi alam natin na yung Bible, mga kapatid, yung sulat ni Juan, ito ay kanyang napakinggan at halos yung sinasabi ng Panginoon ay dugtong-dugtong. So if you love me, keep my commandments, and verse 16, mayroon po yung and na nagpapakita na yan po ay karugtong, verse 16, and I will pray the Father. So, magkadungtong naman po talaga yan, mga kapatid. Binigyan lamang ng mga bersikulo para bigyan ng diin at pansin. And I will pray the Father. So, dudulog siya sa Ama kasi nandito siya sa kalagayan. Nung siya ay nagsasalita, nandito siya sa kalagayang laman. Nandoon siya sa kalagayang laman. Ay ganyan yung pangungusap niya, mga mahal na kapatid. And He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So, yan po yung kagandahan sa isang mananampalataya na tumanggap na ng comforter ng ating Panginoon. Amen. Kahit walang magpalakas sa Kanya na mga kapatid, pero mas mainam kung meron, sabi pa nga ay kung meron kang kasama, at kung ikaw ay nanghihina, mayroong isang tao na magbibigay ng kalakasan sa iyo, siya yung tutulong sa iyo. Paano kung ikaw ay wala talagang kasama at wala kang masumpungan, pumunta ka sa isang lugar, nakaranas ka ng ilang mga pagsubok. So, ito ay nagpapakita, mga kapatid, na kung ikaw ay isang mananampalataya ng ating Panginoon, ay mayroong kang kasama, mayroong magko-comfort sa iyo kung tinanggap mo na ang comforter na ito at ang ating Panginoon, that He may abide with you forever. So, yan po ay sabi ng ating Panginoon na ito ay sasama sa atin magpakailan pa man. Amen. So, yan po ay isang katiyakan, isang assurance na ibinigay ng Panginoon sa isang mananampalataya na kung bibigyan siya ng comforter, sasamahan siya nito hanggang sa walang hanggan. At kung inyong iti-take note, verse 15, balikan natin, if ye love me, you keep my commandments. So mayroong kinalaman sa pag-ibig at mayroong kinalaman sa utos, mayroong kinalaman sa salita. So yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, mga mahal na kapatid. So basahin lang natin, verse 17 hanggang verse 21, para lang makita natin, Bible study naman po ito. So even the Spirit of truth, so yung Espiritu ng katotohanan, the Comforter, sabi pa nga, mga mahal na kapatid, na hindi tayo iko-comfort ng Biblia, hindi tayo iko-comfort ng salita ng Diyos ng kasinungalingan, di ba? Rather, kino-comfort tayo ng salita ng Diyos sa katotohanan sa kabila na ito ay masakit. That's right. So, mas gugustuhin pa natin na makomfort tayo sa pamamagitan ng katotohanan kahit na ito ay masakit, kaysa naman makomfort tayo ng kasinungalingan kahit hindi tayo nasasaktan. Di ba? At kung maranasan natin ang bagay na ito, ang totoong comfort, minsan, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan na wala kang mararanasang sakit. So, minsan kasi, mga kapatid, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na tila baga, bakit ganito yung nangyayari, bakit ganito yung nararanasan ko. So,
hindi naman po nangangahulugan na hindi tayo kino-comfort ng ating Panginoon. So nandiyan po yung salita ng Diyos na minsan kapag ka tayo nagkakamali mga kapatid at napapakinggan natin sa mga mangangaral, napapakinggan natin sa salita ng Diyos at minsan ba tila ba ay parang sinasaktan tayo pero yan pala ay pagko-comfort ng ating Panginoon. Amen? At nung nakarang Miyerkules, alam naman siguro ng iba, ng lahat, nawala yung wallet ko, di ba? So, hindi ako mapakali mga kapatid. Pero nang dumalangin na ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Kung mahanap ko yung wallet ko, salamat. Pero kung hindi, ikaw ang mag-comfort sa akin. Ikaw ang magpanatag ng aking kalooban nang sa gayon, humakbang na ako ng panibagong hakbang. Kasi wala pa sana akong balak na kumuha ng affidavit of loss, kung ano-ano, mga mahal na kapatid. Just kasi tawag dyan, naano ko yung sarili ko na pwede namang mag-drive kahit gamit mo yung electronic ID. Mag-login ka lang sa LTMS portal, then makaka-go ka na. Pero hindi pa rin. Kailangan pa rin ng physical ID. So yun bagay na binulay ko mga kapatid na kung mahanap pa yung ID, sige, andun yung ilang mga kailangan doon. So pinagkatiwala ko na lang po yun sa Panginoon. Kaya kailangan natin magpatuloy mga kapatid. Kailangan natin mag-move on. So sabi rito, so move on tayo. So even the Spirit of Truth, yung Espiritu ng katotohanan, na ito po yung hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nila ito nakikita, neither know with Him, but you know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Amen. So inulit-ulit ng ating Panginoon. So nawa, ganyan po yung nakikita natin na siya ay nananahan sa atin at siya ay nasa atin, mga mahal na kapatid. Amen. So verse 18, I will not leave you comfortless. So hindi tayo iiwan ng ating Panginoon nang tayo ay hindi comfortless. At nawa, ganyan yung maranasan natin kapag pumarito tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong aalis na hindi tayo na-comfort ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mayroong mga pinagdaraanan na pumarito tayo na mayroong desire sa Panginoon na umaasa, Lord, I need your comfort. So yan po ay pangako ng Panginoon, I will not leave you comfortless and I will come to you. So maraming paraan kung paano dumarating sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng mga awitin at napakarami pang mga bagay. Kung bubuksan lang natin ang ating spiritual na mga mata, makikita natin na ang Panginoon ay halos nasa lahat ng lugar, nasa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Verse 19, Yet a little while, and the world see it may no more, but you see me, because I live, you shall live also. Amen. Kaya kung matatanggap talaga natin ang ating Panginoon, kagaya po nung tinuro natin nung nakaraan, at sinusugan mga kapatid, ay tayo ay nasa kalagayan na kung saan ang eternity ay nararanasan na natin, mga mahal na kapatid. Nakapasok na tayo doon. Amen. Verse 20, At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. So sa araw daw na iyon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Amen. Verse 21, sila, sa Tagalog, basahin natin, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. So lahat ng umiibig at tag-iingat sa Panginoon ay tatanggap ng comforter na ito. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Amen. Yun yung mahalagang bagay din, mga kapatid, na siya ay magpapakahayag. I will manifest myself to Him. Nawa, magmanifest ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa atin. So, magmamanifest siya, mga mahal na kapatid, and at the same time, kinukomfort niya tayo, pinapalaya niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan at napakarami pang mga bagay. John chapter 14, verse 26, sabi pa rito, But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name,
He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So yung comforter, mga mahal na kapatid, hindi lang yan sasama sa atin, kundi isusugo, mga mahal na kapatid, yung salita ng Diyos at tayo'y tuturuan. So yan pala yung totoong comfort, yung tinuturuan tayo. Teach you all things at ipapaalala sa atin anumang mga sinabi ng ating Panginoon. Amen. So, yung comforter at yung salita, dapat nandyan yan, mga mahal na kapatid. Dapat nagmamanifest po yan. John chapter 15, verse 26, another verse. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Siya yung magpapatotoo patungkol sa ating Panginoon. John chapter 16, verse 13, basahin lang natin. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. So, gagabayan daw tayo nito patungo sa buong katotohanan. Amen. Kaya, nawa lahat ng katotohanan ay mapakinggan natin at maituro sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you to things to come. Amen. Kaya mga kapatid, alam ko na lahat tayo dito mayroong mga kahinaan. Di ba? Lahat tayo dito nangangailangan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Lahat tayo nangangailangan ng paglaya. Lahat tayo nangangailangan ng comfort, mga kapatid. Kaya nawa, makita din natin na ang Panginoon ay nandyan palagi at yung mga kapatiran natin ay nandyan din para tulungan tayo. Hindi lang yung Espiritu ng Panginoon yung magko-comfort sa atin. Lahat ng mga kapatiran ay nawa maging comfort din natin, mga kapatid. So, howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself. So, yan po mga kapatid ay mga talata na mababasa natin na kung saan ito ay nagpapakita na mayroong pong comforter na isusugo kapag ka ang ating Panginoon ay bumalik na sa kaluwalhatian na nandoon sa kanyang kalagayan. So, naranasan na po ito nang umakyat ang ating Panginoon sa kalangitan, bumalik sa luklukan ng Diyos, ay sinugo na po ito, mga mahal na kapatid. At ito ay patuloy na sinusugo hanggang sa mga uling araw na ito. So nawa, naranasan na po natin ito, mga kapatid. Pero tungo tayo sa isa pang bahagi ng pagtuturo, mga kapatid. Basahin natin ang Genesis chapter 2, verse 15 to 25. Ay nais ko rin pong ibahagi sa inyo, ano ba yung bagay na ito na gustong ipahayag sa atin? The Comforter's place. So hindi lang yan isang lugar, kundi yan po ay isang kalagayan. So nandito, mga mahal na kapatid, bakit ba ito yung binasa natin? Ano ba yung kaugnayan nito sa ating paksa? Dahil kung ating titingnan, yung ating binasa kanina sa John chapter 14, ay makikita natin doon, if He love me, keep my commandments, and I will pray the Father, He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So tiningnan ko ito, mga mahal na kapatid, pinakita ito, mga kapatid, na ito ay mayroong kinalaman sa isang tao na hanggat maaari ay mayroon siyang katulong. Amen. Sapagkat kapag ka pinag-usapan ng comfort, kapag ka yung isang kagaya ni Adan, babasahin natin, mga kapatid, na ito ay si Adan, sabi rito, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So, halos pamilyar na ito sa atin, halos memorize na din natin ito. Dito sa verse 16, nag-command ang ating Diyos, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. So, nilagay si Adan doon sa Eden, mga mahal na kapatid. Sabi rito ng Panginoon, sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. You are free to do it,
mga mahal na kapatid. Verse 17. Ito yung utos ng Diyos na nasuway ni Eva. But of the tree of the knowledge of good and evil, sa Tagalog na lang, tatapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. And verse 18, bago pa makita ni Adan ang mga hayop para kanyang pangalanan, sabi rito, verse 18, at sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. So dito po ito nabanggit. And verse 19, makikita natin mga kapatid, at nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang ang lahat ng ibon sa impapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon at bawat tinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay iyon ay naging pangalan niyon. So malimit kasi nating mapakinggan mga kapatid, nang makita ni Adan yung mga hayop na kanyang pinapangalanan na lahat mayroong kapareho, nakita niya na siya ay walang kasama. Pero makikita natin mga kapatid, verse 18, atras tayo, bago pa ito ginawa ni Adan, pinalapit sa kanya, pinapunta sa kanya yung mga hayop para pangalanan niya, ay nakita na ng Diyos na kailangan niya ng katulong. Di ba? Amen. So sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. Amen. Para saan ba yung katulong? Para saan ba yung helpmeet for him? Bakit? Verse 19, sapagkat yung mga bagay na gagawin ni Adan, ito ay, although si Adan ay nasa spiritual na kalagayan, so sa spiritual being pa, mga mahal na kapatid, spirit being at si Adan, na wala pang kamatayan, mga kapatid, ay tila baga, kung titingnan natin, wala pang kapaguran dito si Adan. Pero nakita ng Diyos na ang lalaki ay kinakailangan ng katulong. So nakita ko lang mga mahal na kapatid na malimit na nababanggit na nakita ni Adan na yung lahat ng mga hayop ay mayroong kasama. Pero siya ay wala siyang kasama, pero nauna nang nakita ng Diyos na ang lalaki, ang tao ay kinakailangan na mayroong kasama. Amen. So, gusto ko lang ipakita, mga mahal na kapatid, na we need an helpmeet. Kailangan natin ng katulong, and at the same time, mga kapatid, ano ba yung ginagawa ng helpmeet? Ano ba yung role ng helpmeet sa isang tao? Halimbawa, si Pai Alex, bakit siya nag-asawa? Diba? Kailangan niya ng katulong, and at the same time, kailangan niya ng comfort. So lahat ng nag-asawa, lahat ng may asawa, alam natin, mga mahal na kapatid ng ating asawa, ay comfort sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sabi pa nga ni Solomon, mga mahal na kapatid, ang nakasumpong ng mabuting asawa, ito ay biyaya sa kanya ng ating Panginoon. It's a comfort to them, mga mahal na kapatid. Kaya yung dating isa ay magiging dalawa, di ba? Alin yung mas mabuti, yung isa o yung dalawa? Di ba? 2 is better than 1. So, comforter, mga mahal na kapatid. Binigyan ng comfort si Adan, nakita na ng Diyos bago pa makita ni Adan ang kanyang pangangailangan. Kaya yung mga nais na mag-asawa, mga mahal na kapatid, bago nyo pa makita na kailangan nyo ng katuwang, ay nakita na yan ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong, kumbaga mga mahal na kapatid, huwag kayong magmadali sa isang bagay na dapat ang Diyos ay gumagawa ng bagay na yan. Di ba? Yung walang kaplano-plano na mag-asawa, ay tila baga sila yung nauunang mag-asawa. Pero yung matagal na pinaplanong mag-asawa, natatagalan tuloy. Di ba? Kasi yung plano mo ay tila baga, hindi pa plano pala ng Diyos. Na tila baga yung pangangailangan mo, ay tila baga nakikita ng Diyos na hindi mo pa pangangailangan.
So ganoon mga mahal na kapatid, bago pa makita ng tao yung pangangailangan niya, ibinigay na ito ng Diyos at nakita na ng Diyos. Amen. Huwag tayong magmadali mga mahal na kapatid. Dahil kung magmamadali tayo, delikado po yan mga mahal na kapatid. Maraming mga bagay na pwede nating maranasan patungkol sa bagay na yan. That's right, mga mahal na kapatid. So kahit hindi na natin ito, laktawan na lang natin. So, nilikha ng Diyos yung mga hayop na ito, pinalapit kay Adan at para kanyang pangalanan. Verse 20, Adam gave names to all cattle, binigyan niya ng pangalan doon sa mga hayop sa kahanginan, sa lupa. At sabi rito sa verse 20, but for Adam, there was not found an helpmeet for him. So, nakita ni Adan na walang nasumpungan na helpmeet, kagaya ng mga hayop. Verse 21. So, nandito na. Pinatulog ng Diyos, sinulugan ng Panginoong Diyos, nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isang sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. Diba? Kung inyo makikita mga mahal na kapatid, bakit hindi buto sa paa? Bakit hindi buto sa kamay? Bakit kinakailangan nandoon sa tadyang, mga mahal na kapatid? Na kung saan ang tadyang na ito ay napakalapit sa puso ni Adan. Amen. Diba? Malapit sa puso ni Adan. Ibig sabihin, malapit yung ibibigahin ng Diyos sa puso ni Adan. Kaya dapat yung mga asawa natin malapit sa puso natin. Hindi natin itinatakwil, hindi natin ilinalayo sa atin. Dapat ito yung higit na mas malapit sa puso natin, mga mahal na kapatid. Amen. Siya yung tadyang natin na malapit sa puso natin. Bakit hindi galing sa paa? Bakit hindi galing sa kamay at sa kung saang parte? Kundi nandito sa tadyang na kung saan napakalapit ng puso. Kaya mahalin natin, sabi nga ni Pablo, mahalin natin ang ating mga asawa. At yung mga asawa naman na babae ay magpasakop sa inyong asawang lalaki. Diba? Kaya siguro walang comfort sa isang mag-asawa dahilan wala yung pag-ibig. If you love me, keep my commandments. And I will give you the comforter, mga mahal na kapatid. Mauuna yung pag-ibig, sunod yung salita, then the comfort will come. Kaya kung yung mag-asawa hindi nagkakaunawaan, wala yung comfort, mga kapatid. Wala yung kapayapaan. Wala yung kahinahunan. Kaya inuna pala talaga ng Panginoon yung pag-ibig bago yung salita. Gaya natin bilang mananampalataya, pinakita sa atin, nung tayo ay hindi pa nakakakilala, hindi pa tayo nababautismo, pinakilala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. At nang masumpungan na natin na mahal tayo ng Diyos at minamahal din natin siya, nandyan na yung salita ng Diyos. Mamumuhay na tayo sa kabanalan. At kapag ginagawa natin yung salita ng Diyos, mahirap man mga mahal na kapatid, pero kapag nagawa natin, nakukomfort tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kung sino man na nais ng pa-comfort, ibigin natin ang Panginoon at gawin natin ang kanyang mga salita. Amen. Alam ko, napakahirap pumarito sa gawain ng Panginoon. Bakit? Bakit mahirap? Madaming late Mahirap The comforter's place, mga mahal na kapatid. Sabi ko nga sa inyo, double meaning ito. Double meaning. Isang lugar na kung saan doon tayo iko-comfort ng Panginoon at isang kalagayan na kung saan kino-comfort tayo ng ating Panginoon. Kaya minsan, mga kapatid, mahirap pumarito sa gawain ng Panginoon. Nahihirapan yung ilan sa atin. Diba? Kasi nakikita natin, pagpunta na lang nga dito sa gawain, nalilate pa tayo Ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa Panginoon at yung commandment ng Diyos, nahihirapan tayong gawin. Kaya hindi pala tayo pinagpapala, hindi tayo kinokomfort ng Panginoon. Dahil yung dalawang bahagi na pinakauna, hindi natin nagagawa ng tama sa paningin ng Diyos. So, ayoko sanang mangaral. Gusto ko mag-Bible study lang, mga mahal na kapatid. Diba? Hallelujah. If we need comfort, mga mahal na kapatid, sa Panginoon,
we need to love Him first and do His commandments. Amen. Kung gusto nating makita na ang comforter ay nasa tamang lugar, kailangan natin iakma yung buhay natin sa tamang lugar, mga mahal na kapatid. Amen. If we need the comforter sa buhay ng bawat isa atin, kailangan natin unahin yung dalawang bagay na yon. Di ba? Kasi kung di naman natin magagawa, mahihirapan tayong maranasan yung comfort ng ating Panginoon. Kasi halimbawa, Bible study na, wala ka pa. Pangangaral na, wala ka pa. Mahirap po yun, mga mahal na kapatid. Pero ang Panginoon naman ay nagja-justify, ang Panginoon naman ay mahabagin, mabiyaya sa atin, then sa susunod, sikapin natin, if you keep my commandments. Amen. So sabi pa rito, mga kapatid, in Adam, so there was not found an helpmeet for him. Verse 21, in the Lord God, so pinatulog. And 22, ang tadyang na kinuha ng Panginoon sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. Di ba? Kaya dapat din pala, mga kapatid, bago ibigay ng Diyos yung asawa ng lalaki, kailangan gawin muna natin yung gawain ng Diyos. Amen. Gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin bago natin unahin yung mga pag-ibig, yung mga crush-crush na yan, mga kapatid. Yes, nandyan yung pagkakaroon ng crush, pero dapat unahin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yes, nandyan yung napupusuan natin, pero unahin natin yung gawain ng Diyos. Unahin natin yung kalooban ng Diyos. Dahil kung yan yung uunahin nating hanapin, napapabayaan natin yung gawain paglilingkod sa Panginoon. Tama ba, mga kapatid? That's true. Kaya dapat yung focus natin ay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala kung bibigyan niya tayo ng makakapareha. Di ba? Nung nakaraan lang nga, doon sa group chat namin huwag ka nang mag-asawa. Di ba? Merong nasaktan, mga kapatid. Di ba? Yes, normal yun, mga mahal na kapatid, masasaktan kasi naman sino naman gusto, lalaki na ayaw mag-asawa, siyempre gusto mag-asawa. Pero, nawa, unahin mo kapatid, yung gawain na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. At ang Panginoon ang bahalang magbigay sa iyo ng makakatuwang mo. Amen? Kagaya ng ating binabasa sa umagang ito. In verse 23, sabi rito, nakita ni Adan. Verse 23, at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. This is now bone of my bone and flesh of my flesh. Shall be called woman. So, woman without man. Yan. Shall be called woman because she was taken out of men. So, kung wala yung lalaki, ay walang woman, mga mahal na kapatid. Therefore, shall a man leave his father and mother and his mother, and shall cleave unto his wife, and shall be one flesh. Therefore, verse 25, so kahit di na natin basahin yung verse 25. So, ang ating mga asawa, ang ating katulong na ibinigay ng Panginoong Diyos sa bawat isa atin. Makaka-agree ba tayo, mga kapatid? Amen? Yung iba na may asawa, ba't di kayo maka-agree? Diba? So, nag-iisip pa siguro, katulong ba talaga? Diba? So, katulong yan na ibinigay ng Diyos sa atin. They are our companion and comforter. Hindi yan burden na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi yan burden, kundi yan ay taga-katulong natin para pasanin yung burden na mayroon tayo, mga mahal na kapatid. So, nariyan sila para tayo ay alalayan, tulungan sa gawain o gampaning ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat, kapag ka nagkaroon ng asawa, yung isang Kristiyano dapat hindi mapalayo sa gawain ng Panginoon. Kundi dapat higit pa silang mapalapit sa Diyos sapagkat magtutulong na sila na gawin yung kalooban ng Diyos.
Hindi papalayo kundi papalapit ng papalapit sa gawain at paglilingkod sa Panginoon. Amen. So take note for that, mga mahal na kapatid. Kaya baka ang isipin natin, nagkaroon lang ako ng asawa, naging mabigat na yung paglilingkod ko. Mayroong hindi tama. Kasi kung yan ay kalooban ng Diyos na ikaw ay mag-asawa, kagaya dito kay Adan, naging magaan yung gampanin ni Adan. At pagkat meron na siyang katuwang sa mga bagay na iniatang sa kanya ng Diyos. Can you agree with that, mga mahal na kapatid? So, nagiging magaan ang isang bagay kapag mayroong katuwang. Yung nagagawa mo ng isang oras, kapag mayroong ka ng katuwang, nagagawa mo ng mabilis. Amen. So, tingnan din natin, mga kapatid, na yung mga lingkod ng Diyos, yung pastor, ay siyang asawa ng iglesia. But the true husband of the church is the Lord Jesus Christ. Amen. So, ang asawa ng iglesia ay ang pastor, ang fivefold ministry, fivefold ministers, mga kapatid. But the true husband of the church is the Lord Jesus Christ. Amen. It means that our pastor and the fivefold ministry will be our comforter also. Amen. So, dapat makita rin natin, mga mahal na kapatid, na yung mga lingkod ng Diyos ay nagko-comfort din sa atin. Sa tingin nyo ba, mga kapatid, yung comforter ay magsasabi lang sa atin ng magandang bagay? No. Magsasabi din yan sa atin kahit ng mga masasakit na bagay, pero ito ay katotohanan. Amen. So don't replace the Lord in the place that belongs to Him. Amen. So sa kabila na nandyan yung mga lingkod ng Diyos, nandyan yung ating pastor, still, wag nating kaligtaan na ang Panginoon yung pinakapastor ng ating mga kaluluwa. So ibinigay sila para tulungan tayo at dalhin tayo sa bagay na nais ng Diyos. Kaya wag nating mabypass yung bagay na ito na baka makita natin yung mga pastor na lang, pero ang Panginoon di na natin nakikita. So dapat nakikita natin sila at nakikita din natin ang ating Panginoon na gumagawa sa kanilang mga buhay. So basa po tayo ng quote, mga kapatid, Enticing Spirit, 1955, paragraph 71. So sabi ng prophet, mga kapatid, yung mga denomination ay gumagawa ng substitute. What they've tried to do is substitutionary something. Amen. So what they've tried to do is substitutionary something. They tried to adopt some new plan. Di ba? So they tried to do is substitutionary something. Gumagawa sila ng kapalit, mga kapatid. Di ba? They tried to adopt some new plan. At hindi ang plano ng Diyos, kundi panibagong plano. Kaya dapat pala, kung magpaplano, mga kapatid, dapat ay ayon sa plano ng Diyos. Pero sinusubukan nila ng, ano ba yung Tagalog na substitute, ng kapalit, mga mahal na kapatid, at mag-adapt ng panibagong plano. They tried to adopt education to take the place of the Holy Ghost. Di ba? Yan yung ginawa ng denomination na nakita ng prophet. Nag-adapt sila ng panibagong plano na taliwas sa kalooban ng Diyos at napalitan, sabi pa nga ay kinik out ang Espiritu, kinik out ang Panginoon at lumabas sa iglesia. Kaya ang Panginoon ay kumakatok doon sa Revelation chapter 3, kumakatok ang Panginoon sa pintuan. Diba? At napakahalaga ng bagay na yon na kung sino man ang magbukas ng pinto ay hahapong kasama ang ating Panginoon. Diba? At kapag pinag-usapan, yung pagkain, mga mahal na kapatid, hindi lamang yan simpleng pagkain. Diba? Halimbawa, mga mahal na kapatid, sa kantin,
Di ba? Hindi ka dyan tatabi kung kani-kanino lang. Kapag kakakain ka, hindi ka tatabi kung kani-kanino lang. Tatabi ka kung saan doon yung kakilala mo. Ibig sabihin, ang pagkain merong kinalaman sa relationship. Amen? Kaya kung yung pagkain, mga kapatid, di ba, wala kang kasama, malungkot ka. May enjoy mo lang yan kung depressed ka eh. Mag-isa ka lang eh. Tama ba, mga kapatid? Ang nag-i-enjoy na mag-isa lamang na kumakain na yung depressed. Pero mas nakakatuwa, mga mahal na kapatid, mas may enjoy mo yung pagkain kapag ka meron kang kasama. So nangangahulugan ng relationship, yung pagkatok ng Panginoon at sino mang magbukas ng pinto ay hapong kasama niya, kasalon niya sa pagkainan. So dito, mga kapatid, sa quote ng prophet, they tried to do substitutionary something, they tried to adopt some new plan. Kaya kung titingnan natin yung pinag-uusapan natin, walang kapalit yung mga asawa natin. No substitution para sa kanila, mga mahal na kapatid. Di ba? Kasi kapag ka meron nang nagpapasaya sa iyo, kahit meron ka pang asawa, di ba? Iba yung mangyayari dyan, mga kapatid. Kaya kapag ka may problema yung asawa, ay ikaw mismo, at meron kang asawa, nagkaroon ka ng problema, di ba? Huwag kang maghanap ng comfort sa ibang asawa. Huwag kang maghanap ng comfort sa ibang tao. Kasi baka mahulog yung loob mo dyan, iwanan mo yung asawa mo. Makagawa ka ng hindi kalooban ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? They tried to adopt education to take the place of the Holy Ghost. You'll never be able to do it. No matter how well your man is educated, I think it's a good thing for him to be educated. But if he hasn't got the Holy Spirit with that, his education will do him no good. Education will never take the place of the leadership of the Holy Spirit. So hindi sinasabi ng prophet na hindi kailangan ng education. Kung meron kang education, maganda. Sabi ng prophet, good thing for him to be educated. Pero nawa, wag palitan ng education ang lugar ng Espiritu Santo. Amen. Yan yung napakagandang bagay, mga kapatid. Na wag palitan ng pag-aaral mo yung lugar ng Espiritu ng Panginoon. Wag palitan ng paaralan ng lugar ng simbahan natin, mga kapatid. Di ba? Sa paaralan nga, di ka nalilate, pero sa gawain ng Panginoon, palagi kang late. No. Di ganon, mga mahal na kapatid. Mayroong mali sa buhay mo. Di ba? Araw-araw ka, 5 araw ka sa eskwelahan, minsan 6 na araw pa, pero sa gawain ng Panginoon, 1 beses na nga lang, wala ka pa. So, wag nating bigyan ng substitution, mga mahal na kapatid, ang lugar ng Espiritu ng ating Panginoon. So, education will never take the place of the leadership of the Holy Spirit. May teacher doon, may principal doon, mga mahal na kapatid, takot ka doon. Pero sa Espiritu ng Panginoon, hindi takot yung mga estudyante. Di ba? Doon, walang palda doon, di ba? Pero sa eskwelahan nga, mga mahal na kapatid, stricto sa gupit eh. Hindi sinusunod, sa simbahan pa kaya. So wag nating palitan ang lugar ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. So take note, yung title niyan ay Enticing Spirit, Mandarayang Espiritu. So enticing. So they tried to do substitutionary. So wag nating palitan, mga mahal na kapatid. So tingnan natin si Delilah at si Samson, mga kapatid. So sinearch ko kasi kala ko si Delilah ay comfort ni Samson. Pero nang ma-search ko, mga mahal na kapatid, si Delilah is not actually a comfort for Samson, but his lover. Di ba? Pag sinabing lover kasi ay magandang pakinggan eh. Pero si Delilah, mga mahal na kapatid, ay lover lamang ni Samson, pero hindi comfort ni Samson. Kasi naisip ko, si Samson, umibig siya kay Delilah,
Inibig din siya ni Delilah. Natutulog si Samson na nandoon sa lap ni Delilah. Ay, tila baga nagkaroon ng comfort si Samson, mga mahal na kapatid. Pero pinapakita na si Delilah ay hindi true comfort. Kaya ang true comfort ng isang may asawa ay sa kanyang asawa lamang, mga kapatid. Huwag ka maghanap ng comfort sa hindi mo asawa. Take note for that, mga kapatid. At lalong-lalo na yung mga kabataan, wag muna kayo maghanap ng comfort kung wala pa kayong asawa. Di ba? Kung meron kayong problema, especially sa mga sister, huwag kayong mag-share sa mga brother na yan. Unahin nyo sa pastor, unahin nyo sa lingkod ng Diyos. Kasi baka mahulog yung loob mo. So, di ko alam kung youth leader, pwede. Pwede. As long as mag-ingat, mga mahal na kapatid. So, si Delilah, mga mahal na kapatid, ay hindi comforter ni Samson, but was a lover lamang, mga mahal na kapatid. Ano ba yung pagkakaiba ng lover and comfort? So, yung lover, mga mahal na kapatid, mangingibig, typically implies a romantic or intimate relationship, often associated with passion, attraction, and desire. Then, maganda pa ang pakinggan, mga kapatid. Can involve physical intimacy and emotional connection. May prioritize pleasure, excitement, or fulfillment over the aspect of the relationship. So, napakaganda ng meaning ng lover, mga mahal na kapatid. Romantic, intimate relationship. Yes, maganda. Associated with passion, attraction. Pagka sinabing attraction, mapupukaw yung pansin mo. Then, mayroong physical na kinalaman, mga mahal na kapatid. Well, nakita mo lang na maganda, pogi, maganda yung babae, pogi yung lalaki. Then, pwede kayong maging lover, mga mahal na kapatid. Pero dapat, mag-improve pa at papasok doon sa comfort, mga mahal na kapatid. At ano yung meaning ng comfort? It implies a sense of solace. S-O-L-A-C-E. Reassurance. So, napakalayo ng pagkakaiba, mga kapatid. Na yung comfort ay mayroong kinalaman sa solace, reassurance, emotional support. Diba? Sino yung pipiliin mo? Yung lover mo lang o yung comfort mo? Diba? Pagka sinabi kasing comfort, assured ka. Kasi si Samson, mga kapatid, hindi nakasumpong ng assurance kay Delilah. Nagsinungaling pa nga siya eh. Diba? Ibig sabihin, hindi siya nagtiwala. Kaya siya nakapagsabi ng katotohanan kay Delilah na paulit-ulit, mga mahal na kapatid. Paulit-ulit na pandaraya ni Delilah, ay hindi mo ako mahal, di mo sa akin sinasabi yung sekreto mo. Diba? So it implies a sense of solace, reassurance, or emotional support, often associated with feelings of safety, trust, and security. Amen. Kaya kung mayroon tayong asawa, tayo yung mag-iingat, mga mahal na kapatid, sa kanila. Huwag natin sasabihin yung kahinaan yan sa ibang tao. Di ba? Kasi mapupulaan yung asawa mo at mapupulaan ka na rin. Tama ba, mga kapatid? Kasi yung asawa mo ay kaisa mong buto, isang laman kayo, mga kapatid. Kaya kung idinadown mo yung asawa mo sa ibang tao, pati ikaw, dinadown mo yung sarili mo. Isang laman kayo eh. Di ba? So kailangan na magkaroon ng safety, ng pagtitiwala, ng security. Can involve physical touch, emotional validation, or simply being present for someone. May prioritize emotional well-being, stability, and long-term connection over the aspect of relationship. Kaya yung comfort, sabi ng Panginoon, He will be with you forever. Yan yung asawa na ibinigay na comfort sa iyo, till death do us part. Amen. So yan yung pala yung ibig sabihin ng comfort, mayroong assurance. Kaya kung hindi ka na-comfort sa asawa mo, wala ka ng tiwala. Di ba? At yan yung dapat ingatan ng may asawa, nawag mawala yung tiwala mo sa iyong asawa. Amen. Amen ba, mga kapatid?
Hallelujah. So may prioritize emotional well-being, stability, stable, and long-term connection over the aspect of the relationship. So kaya hindi nagtagal si Samson saka si Delilah dahilan iba yung pakay ni Delilah kay Samson. Binayaran si Delilah para dayain si Samson. So in appearance, a lover might be someone who is attractive, charming, charismatic, flirtatious, playful, seductive, passionate, intense, and all-consuming. On the other hand, a source of comfort might be someone who is warm, nurturing, supportive, calming, soothing, and reassuring, gentle, empathetic, and understanding. So, napakarami pang mga iba, mga kapatid. So, yun yung mararanasan mo kapag ka mayroon kang lover lang at hindi nag-evolve patungo sa comfort, so wala yung trust, insecurity. Kaya dapat, mga kapatid, tayo yung nag-iingat sa ating mga asawa. Hindi tayo nagda-down sa kanila, sa ibang tao. Kundi dapat pala ay itinataas natin sila sa paningin ng ibang tao. Diba? So, si Delilah at si Samson, mga kapatid, ay isang example ng lover lang, hindi ng comfort, mga kapatid. So, si David, maraming asawa. Ang akala ko nito, mga kapatid, kaya nagkaroon ng maraming asawa si David, dahilan na magkasala siya sa harapan ng Panginoon patungkol kay Bathsheba, naghanap siya ng comfort, kaya nagkaroon siya ng madaming asawa. Pero nang hanapin ko, mga kapatid, nang i-search ko, ay iba pala. Nauna muna yung maraming asawa. Maraming concubines, mga kapatid, dahilan bago pa dumating si Bathsheba, nandoon na si Ahinoam and Abigail, mga mahal na kapatid. So, naging customary ito ng Israel. So, marahil mayroon na ding comfort na hinahanap si David. Kaya siya nagkaroon ng maraming asawa at maraming concubines, mga kapatid. But the Spirit of the Lord is our comfort. Amen. Is our security. At basa pa tayo ng isa pang quote ng prophet, the world is falling apart. Sabi rito, paragraph 99, in Luke today, people don't want a pastor unless he can talk just proper and make all of his nouns and pronouns. Di ba? Yan yung hinahanap ng mga edukadong tao. Na dapat yung pastor ko magaling magsalita. Dapat yung pastor ko alam yung noun and pronoun. Dapat alam yung pronunciation na ganito, ganyan. Di ba? Kaya sabi yan ng prophet, and if that be so, I couldn't get in no pulpit. Kung yan yung dahilan, yan yung batayan, hindi daw pupunta si Branham sa pulpit para mangaral. Because I don't even know that what a difference between a noun and pronoun. And the only thing that I know is I know Him. Amen? And that's all that I care to know, for He is my noun and my pronoun. Amen. At yan yung mahalagang bagay, mga mahal na kapatid. Sa kabila ng walang pinag-aralan si Branham, yet ginamit siya ng Panginoon. So, God is hiding in simplicity, mga mahal na kapatid. Sabi pa rito, He is my life. Now, the thing we want to know is Him. Hindi yung babantayan natin, yung pananalita ng mga lingkod ng Diyos, kundi yung bantayan natin ay kung si Kristo ba yung pinapangusap nila. But you see, our religious system has adopted the educational system. Di ba? May mga pinag-aralan, may mga PLD, mga PhD. Sabi pa ng Branham, Doctor of Divinity at kung ano-ano pa. Pinalitan nila and took the place of the Holy Spirit. That's what it's done. So pinalitan nila yung lugar ng Espiritu. Kaya sila napalayo sa Panginoon. Kaya wag nating palitan yung lugar ng Espiritu ng mga bagay na meron sa sanlibutan. That's right. Sa pang-quote ng prophet, Church Order, paragraph 85, at kung mababasa ito ng mga deacon, mas maganda sa mga sumunod na paragraph nito, paragraph 86, 87, magandang bagay ito patungkol sa mga bata. So,
Deacon, take note for this. Paragraph 85, you come here to worship, not even to visit. Iba yung worship, mga mahal na kapatid, papunta sa dakong ito para mag-worship ka, at iba rin yun yung bumisita ka lang sa dakong ito. You come here to worship. Amen. Not even to visit. This is not a picnic ground. This is not a visitation place. This is the visitation place of the Holy Spirit. Amen. Ito daw ay lugar na bibisitahin, sabi rito, visitation of the Holy Spirit. Listen to what He has to say, not to one another. Di ba? Kaya merong sumisimba, pumaparito na na-open kasi mas pinapakinggan nila yung sasabihin ng iba kaysa sasabihin ng Espiritu ng Panginoon. Di ba? Kagaya ng example ng isang, binigyan yung isang maraming napupuna ng isang baso. Di ba? Na umikot ka ng umikot sa simbahan na ito at dapat walang matapon. Di ba? At nung umikot siya, wala siyang natapon. At tinanong siya ulit, meron ka bang nakitang mali ng iba? Wala po. Kasi mali yung focus at attention na. Di ba? So we're here, mga mahal na kapatid, to listen. Sabi rito, this is the visitation place of the Holy Spirit. Listen to what He has to say, not to one another. Amen. Di ba? Kung nakapokus lang tayo sa sasabihin ng Espiritu ng Panginoon, uuwi tayo na pinagpala ng Diyos. Amen. We don't come here to fellowship with one another. Sabi ko, binulay ko ito. Halos di ako mag-agree nung una, mga kapatid. Pero nakita ko yung pinupunto ni Barbanham, mga mahal na kapatid. Kasi pwede naman tayo mag-fellowship mamaya. Pwede tayo mag-fellowship sa ibang araw na mag-usap tayo ng kung ano-anong mga bagay. Pero dinedicate ng Panginoon yung araw na ito to fellowship with Him. Amen. We don't come here to fellowship with one another. We come here to fellowship with Christ. This is the house of worship. So pumarito daw po tayo para maka-fellowship ang ating Panginoon. At ang maka-fellowship ang mga kapatiran, pangalawa na lang yun, mga mahal na kapatid. So, ganyan yung pagtingin na kailangan unawain natin yung punto ni Barbanham. Amen. So, we come here to fellowship with Christ. This is the house of worship. And children must be disciplined. And if they are by the parents, let it be known that if these deacons, if this parent of the children will not listen to what this deacon said, then this parent should be corrected themselves. Diba? Kaya kung yung mga bata na yan ay hindi nakikinig sa mga diakono, dapat, sabi ng prophet, this parent should be corrected themselves. We have talked to the parents about the children and they won't take care of them. Basahin natin. May oras pa naman. If they are members of this church, then you should take 2 or 3 with you and call that parent into a private meeting. Dapat pala, ginagawa natin yan, mga kapatid, mga deacon. Kapag yung bata hindi nakikinig, kailangan ng meeting yan, kausapin yung magulang. Bakit ganito? Bakit ganyan? I don't care who it is. O, sabi pa doon, into private meeting, into one of the offices, I don't care who it is. If it is me, o kung anak ni Barbanham, anak ni Brother Neville, anak ni Billy Paul, and his little boy, if Brother Collins, and his children, or any of the rest of you, we love one another, but we are duty bound to God in this word. If it is, no matter who it is, we're to call one another in and be honest with one another. How can God ever deal with us if we're not honest with one another? How are we going to be honest with Him? See, there is an order. We must keep the house of God. And the deacons are supposed to know how to do that. Amen, mga deacon. And that's why I'm telling you now, keep them things caught up. If this, you tell the parents and they won't listen to this, won't listen to it, then you get another deacon or one of the trustees or some good person of this church and call. Take your deacon board and your deacon together. Say, Brother John, Brother Anderson, Brother Jackson, or whoever it might be, their children are misbehaving.
We've told them 2 or 3 times about their children and they won't listen to it. Mabigat pala yan, mga kapatid. Kailangan pala ng meeting yan. Kapag kayong anak nyo hindi nakikinig, 1, 2 saway, 3, kailangan kausapin ng magulang. Mabigat pala yan. So, binasa ko lang para magkaroon ng kaunting enlightenment. Kasi minsan, nahihirapan tayong asikasuhin ng mga bata. Sinasaway lang natin, pinapalo natin, pero dapat kausapin yung magulang. Bakit ganyan yung anak mo? Sabi pa ng Branham sa mga nagpapatuloy niyan, kung hindi mo kayang idisiplina ang anak mo at pumarito sa gawain, humanap ka ng ibang magbabantay dyan, iwanan mo sa inyo. Mas mabigat yun, mga kapatid. Huwag mong isama sa simbahan kung hindi mo kayang disiplinahin ang anak mo. Yes, sinabi yan ni Branham, mga kapatid. So, bahala na po si Branham dyan. So, makuha nyo nawa, mga kapatid, yung point. Amen. So, kailangan natin na disiplinahin yung mga anak natin kapag pumaparito tayo para hindi sila maging sakit sa ulo ng mga dikon na sila rin ay pumarito para mag-worship sa Panginoon. Hindi lang para sila yung magbantay ng mga anak natin at sila yung dumisiplina. Dahilan ang pagdidisiplina sa mga anak ay dapat nasa magulang, hindi sa gawain ng Panginoon. Amen? So we come here to fellowship with Christ. Kaya sa mga dikon, pumarito kayo, hindi lang para sa magbantay kayo ng mga bata na yan. Dahilan, obligasyon po yan ng mga magulang. Kung nagiging pasaway yan, tawagin yung mga magulang yan at sila yung magbantay yan. So yan po yung sinasabi ni Branham, mga mahal na kapatid. Sa church order, yan yung aklat na kung saan mababasa nyo po yan. Sa John chapter 14, verse 15 to 21, balikan lang natin. So tapos na rin naman ako, mga kapatid. Nawa, meron po tayo nakuha sa umagang ito. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Amen. So, napakasimple lang, mga kapatid. Kung mahal natin ang ating Panginoon at ginagawa natin ang Kanyang utos, ang Panginoon ang mamamagitan para sa atin at tayo i-comfort niya sa lahat ng kinakaharap nating mga problema at pagsubok. Amen. Kaya kung meron tayong mga problema, may pagsubok, may mga bagay na alalahanin, mahalin natin ang Panginoon at gawin natin yung Kanyang salita. Diba? Manalangin tayo sa Panginoon. Then, pagkatapos natin manalangin, minsan, nandyan na yung kasagutan ng Panginoon. Amen. So, kung sa asawa din natin, mga kapatid, di ba? Meron kayong hindi pinagkaunawaan. Then, isipin mo, mahal mo siya. Mahalaga yung salita niya. Then, magpapakumbaba ka. Then, masisete lang lahat. Then, peace and comfort ang mangyayari, mga mahal na kapatid. So, salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahal ba natin ang ating Panginoon, mga mahal na kapatid? Yes. Mahal ba natin ang ating mga asawa? Yes. Mahal ba natin ang ating pastor at mga lingkod ng Diyos? Amen. Yes, Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay yumuko at manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakila naming Diyos, naming Ama, o purihin ka at luwalatiin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. O Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga salita po na aming napag-usapan. Salamat po sa iyong mga salita na aming pinaka-aming teksto sa araw na ito. Na ikaw mismo ang nagsabi, Panginoon, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father na isugo ang comforter sa bawat isa amin. At ito ay gagabay sa amin magpawalang hanggan. Kaya Panginoon, salamat po sa assurance na ito. Salamat po sa iyong salita na nagdadala sa amin sa isang kalagayan na mas mataas kaysa dati naming kalagayan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, anumang mga expectation ng aking mga kapatid, ikaw po ang nakakaalam at kung nakatulong po ang paksang ito, ang salita mo, Panginoon, Lord, salamat po. At patuloy ka po naming pinapasalamatan. Ikaw po ang siyang madakila, ikaw po ang siyang mapupurihan at maluwalhati. Hilihing namin ang lahat ng ito at binabalik sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen?